Ito na po yung kalan di mantika na the best sa mga nagawa ko. Napakalaking tulong po nito. Maliit lang siya pero napaka effective paglutuan. Ayan po. Tingnan naman nyo kung gaano siya kumukulo. Good morning! Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon dito naman tayo sa labas at ating tinitingnan at ating pinakain itong ating alagang isda sa palaisdaan. Dahil ngayon ay tayo nagpapakopra ng kaunti at tayo nagluluto na rin. At papakita ko rin sa inyo kung gaano kalaking tulong sa akin ng kalan di mantika. Kaya ayan, samahan nyo ako hanggang dulo. Okay po. So ito ating papakain, no? Sinking pellets. Ayan. So andun na yung ating mga isda sa ilalim. Ayan. So pagising sa umaga, ito yung makikita natin. Dahil maputik, kaya ganito yung ating paligid ng bahay. Ayan. Isda rin yan dyan sa drum na hinate yung akong tab, ano. Ayan, gano'n nyo pala, minipis pa niya. Okay, yan yung mga halaman makikita natin dito sa paligid ng bahay dahil may net na rin yan. Ayan, kaya halos 1 week na malinaw pa rin ang tubig ng ating palaisdaan dahil yung mga dahon hindi nakakadirekta sa tubig. Dito lang siya sa ibabaw. Ayan po. Yan, no? May tulong yan para mapanatili nating malinaw yung tubig. Ayan po. Pupunta tayo doon sa kuprahan. So yan ating mga halamanan. Nakakaaliw pagmasdan. So naubos na yung mga bulaklak na rin. Napakaganda na nakaraang araw yung bulaklak niya. Diyan na rin yung ating mais na tinitira na rin ng manok. Ayan. Tingnan naman yan. Punta tayo dito. May ampalaya pa rin dyan, oh. Ayan, oh. Papaya. Kulang lang yung manok pang tinola. Ito yung aking pinaglulutuan, automatic regulator. Pag unti-unting nababawasan dito, kung tumuturo dito yung kailangan lang nito ng ating burner. Ayan, o, napakalakas po ng apoy niyan. Tapos na rin tayo magsaing. Ayan po ang ating sinaing. Ayan, tingnan natin. Okay, yan po yung nigluto. O, mausok-usok pa. Dahil napakalakas ang apoy, kita naman ninyo ang ating ating munggo na pinapalambot at lalagyan natin ng bihon. Ayan, para sa isang masarap na pananghalian. Ito naman yan kung paano sa kumulo. Ay, kita ko naman sa inyo yung apoy nya. Napakalitan ng ating burner, 2 inches lang. Nyo. So, yun po ang ating naglulutuan. At ito po kaya may ganito, anti-apo na rin po yan para hindi magliyab. Kapag nilagyan ng tubig yan dyan, maaaring magliyab siya. So dahil dito
sa galing din ito sa stove. Didikit lang natin ito sa yung ilalim ng kaldero. Dikit lang natin dyan. Kahit busan pa yun ng tubig, hindi siya hindi siya magliliyab. Gagawin natin para makita nyo talagang hindi siya magliliyab, hindi lalakas ang apoy pag nilagyan ng tubig. Bubuhusan natin itong kaldero. Ito natin ito nyo walang liyab na nangyayari yan kapag nabuhusan ng tubig yan magliliyab. So ito kahit buhusan natin wala, kasi dito yan pumapasok yung tubig, hindi na dumidiretso doon sa ating burner. Papakita ko rin sa inyo kung paano siya magliyab kapag natuluan ng tubig. Ito po yung tubig pinatin ako yung tubig, patuluan natin. So, ang lakas ng liyab, kaya nakakatakot. Kaya kumuha ako ng ganyan para antay apaw po. Kaya yan ang ginamit ko. Kaya para safe, yan po ang ginamit ko. Napakasimple lang po. Ganyan po yan. So ito naman ang ating automatic circulator. Yan po ay para sa langis. So ito naman siya. Ito kailangan ito may gasket, may goma para walang singaw. So yan, kung pansinin niyo yan, tumuturo lang siya. Ayan. Tumuturo lang yan, yung kailangan lang niya. Kasi kahit ito nakatudo na to yan ito ang sara niya. Select natin. Tingnan natin kung may tutulo. Wala po ba? Wala. Yan. So buksan natin. Ganyan po yung gumagana yung aking automatic regulator yan yung usa po dahil kung anong kailangan lang nito sila lang nire-release nito dahil po dito, dahil ito yung nagbibigay ng pag-control dito bukod dito sa gripo natin. Kasi ito diretso yan dito hanggang dito. Kahit maglagay tayo na langis dyan, hindi yan basta mapapasok yan dito dahil may kaunting tabas lang ibabaw nito ng tubo nito dito, nandito sa loob nito. Ayan po. At ito kailangan level. Naka-level po yan dito. Kung anong taas nito, yung butas ng ating nozzle, yung labasan ng hangin, kailangan mas mataas po dito sa level nito kasi ito hanggang dito langis. Ngayon iangat natin na konti yung butas noong nozzle para kahit mag-release siya ng langis papunta dito, hindi siya apaw at bababa dito sa daanan ng hangin. Kasi kung lagyan po yung daanan ng hangin, dahil maliit lang po yan, 3/8 lang po ito, so ito 3/4 para kasi itong ating blower. Yan po. Yan. Tapos ito 3/8 lang, ito 3/8 din, 3/8, ito 1/2 yung pinaka imbudo niyang ito. Ayun nga po pala sa nagtatanong sa akin, maraming po salamat po sa inyo at mas maganda na itanong niyo yun kung umuusok ba. So makikita naman ninyo walang usok. Ito pwede siyang umusok kung walang langis yung tubo natin na ito na 3/8. Ano po? Dahil kahit nakalibel siya pantayan ay hindi po yan nabalik ang usok dito. Ayan, kung mapapansin nyo wala siyang usok dahil nga po pulo siya ng langis dahil nakalibel po yan dito yung langis. Ano po? So ganoon lang po. Maraming po salamat sa inyo. Tapos itong ating pinaka burner 2 inches. At ang sukat po dito mula dito, yan, mula dito sa taas na to hanggang dito 2.5 inches lang po yan. At yan po, klaro ko lang maigi kasi ito laging nakalibel. Kung nung sukat nito saka dito sa may ating nag-release ng hangin na yan, ito yan tumutulong para makontrol niya yung pagtulo ng langis dito. Kailangan po ito ay nakalibel. Ano po? Yan, nakalibel po yan.
Tapos yung sa oil distractor po natin, dapat po ay mas mataas kaysa dito sa itaas nito. Aangat po tayo dapat ng konti dito para kung mapuno man ito na lang hanggang sa level nya, nakataas pa rin yung sukat noong oil distractor. So yun po. So ito ano lang 9 cm ay 9 inches lang ito taas nito. Ito ay 12. So nasa inyo na kung gusto nyo palakihin. Ngayon, ito lang ang aking napakita sa inyo dahil ito ay napaka-importante. Kahit iwanan nyo ito pagluluto, basta mayroong hangin, may langis, nakasara ito, kahit open to, tuloy-tuloy ang pagluluto niyan. Wala tayong maging problema dyan na baka pag umapaw ay mag-awas at magliyab. Pag umawas yan po dito, hanggang dito lang siya sa cup na yan, yung pinakasalo na yan, para safety yung ating apoy dito, para hindi siya mabasa ng tubig at hindi magliyab. Ganun po yung purpose ng aking ginawang kalandi mantika. Marami na po akong nagawa, panlima na po ito sa nagawa ko. Ito ang aking the best na kala na ginagamit, na hanggang ngayon sa ko pa rin ginagamit. Lalo kung kahit may gas stove ako, ito pa rin, dahil lalo pag nagpapalambot ako ng mga karne, yan, gaya ng munggo, o namang lalagain ko sa langis, dahil meron naman tayong nakukunan ng langis sa motor, langis sa sasakyan. Kaya yan ang aking ginagamit para makatipid tayo, dahil kung itatapon lang natin o pamimigay lang natin yung ating langis, sayang naman. Ay kung kaya naman natin gumawa ng ganito o magpagawa ng ganito, mapapakinabangan natin yung waste oil natin. Kasi minsan pag tayo nagprito, yung mga pinipritohan natin, tinatapon din natin. So ang ginagawa ko, sinasala ko lang, nilalagay ko ulit dito. Yan, nilalagay ko ulit dyan. Kasi yan, medyo nakatagid, kung pansyon naka-slant yung takip. Kasi yan, ang purpose nyan, para hindi direkta dito. Ito kung pansin ito, walang init. Oh. Wala init. Ito hindi rin masyadong mainit, hanggang dito lang siya mainit. Kasi bandang ito hindi rin, dahil ito may hangin. So ito mag-iinit lang, kaya ito walang init oh. Pero maluluto yung sinasalang natin dyan. Ayan, pagka po bihin na diyan, tumitigas po itong sa ilalim na to, kailangan po natin hinahalo ng konti para po mawala yung patong sa ibabaw na matigas. Ano po, ayan lang po natin. Okay, saka nga po pala, kailangan kung tayo ay maglalagay ng langis dito, sisiguraduhin po natin, bubuksan po natin to wala po yung ng sa patilya, yung pinaka gasket nya. So gagawin natin, ilalak natin sa gripo bago tayo maglagay, para hindi po tumulong diretso doon. Kasi pagka nakabukas pa rin ito at nagsalin tayo ng langis dito, sigurado po yan, aapo po yan dyan. Kaya kailangan bago tayo magsalin dito ng langis ay nakasara po ito. Then pagka po naman nasalina na, siguraduhin natin mahigpit po ito, para sa ganun ay gumana yung ating automatic na pag-refill ng langis dito. Kasi kung ano naman kailangan dito ng langis, kailangan naman aagos dyan sa tubo na yun na 3/8. Ayan na po, luto na. Habang tayo nagkukwentuhan, habang sinishare ko sa inyo kung gaano to nakakatulong sa akin, ayan po, nakaluto na tayo ng munggo na may bihon. Po, para sa pananghalian, at meron na po itong kasamang isda, ating papares sa isda. Ayun po, napakaganda po nitong gamitin. Ito yung aking gusto ibahagi sa inyo, at meron po akong tutorial about dito sa aking YouTube channel, kaya makikita nyo ito kung paano ko ito ginawa. Kung gusto nyo yung video na ito, like, subscribe, and click the notification bell, or
Yeah. bell icon po ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!